Nandito ako ngayon sa Prague International Airport. Mag-isa. Halo-halo yung nararamdaman ko. Masaya pero malungkot. Masaya kasi makakapagbakasyon ako. Pero mas nangibabaw yung lungkot kasi hindi ko kasama yung aking mag-ina, si Hana at si Sofia. Ang dahilan, dahil hindi sila pwedeng sumama. Si Hana bago pa lang sa kumpanya kaya hindi siya pwedeng magbakasyon ng mahaba. Si Sofia mayroon pa siyang school at hindi pa vacation time kaya naiwan sila. Ito yung unang bagay na kinonsidera namin ni Hana nung lumipat kami sa Czech Republic. Kasi nung nasa England kami, palagi namin pinag-uusap ang dalawa na although meron kaming property sa Pilipinas pero hindi namin mabisita gawa ng kung si Hana ay nasa work, walang may magbabantay kay Sofia o walang may mag-aasikaso kay Sofia para maasikaso din namin yung aming investment sa Pilipinas. Noong 2023 nakapagbakasyon kami. Karamihan sa inyo ay nakita na ninyo ang aming farm sa aming vlog. Pero a year ago, nakabili uli kami ni Hana ng 2 hectares na land area. So nadagdagan yung aming farm. So sabi ko nga kay Hana, sayang naman yung ating property sa Pilipinas kung hindi natin mabisita at hindi natin ma-manage. So nung paglipat namin sa Czech Republic, isa ito talaga sa kinonsidera namin na at least pag nasa Czech Republic na kami, kahit nasa work si Hana, may magbabantay talaga kay Sofia at may mag-aasikaso kay Sofia. Nandun si Maminka, si Helen, si Milan. So wala talagang problema sa pagbantay kay Sofia. Gaya ngayon, pauwi na si Sofia sa school at may mag-aasikaso talaga sa kanya na pagdating siya sa bahay para sa kanyang panangalian, may asikaso talaga sa kanyang mga work assignment na may magre-remind sa kanya o gawin mo na yung homework mo. At least kung may mga emergency, kahit nawala ako, andun si Milan, andun si Helen, at doon din yung mga nephew, nieces ni Hana na maaring tawagan kung kailangan talaga ng support. Unlike nung nasa England kami, just 3 of us na wala talagang ibang tutulong sa amin. Kaya hindi ko magawa-gawang magbakasyon sa Pilipinas ng mahabaan. Now, wala sa plano pero at least anytime na may makita kong hindi gaanong mahal na presyo ng ticket ay pwede kong i-grab kaagad kasi nga wala akong problema pagdating sa kung sino ang mag-aasikaso kay Sofia. So importante din kasi na masikaso namin ni Hana yung property namin kasi talagang nag-invest kami ni Hana at may papakita ko sa inyo ito pagdating ko sa Pilipinas para ma-update din namin kayo kung bakit ipinagpalit namin ang England sa Czech Republic. Isa ito sa mga dahilan. Kung napanood nyo yung vlog namin 2 years ago, isa ito sa mga kinukonsidera namin bakit kami lilipat sa Czech Republic. Bukod sa walang gastusin sa renta o sa mortgage, ito din ang isang dahilan. Para makauwi ako anytime na gusto ko para maasikaso namin ang aming property. Surprise ito. Hindi din ito alam ng aking buong pamilya sa Pilipinas na ako ay uuwi. So palagi kong sinasabi sa kanila na maaring uuwi ako pero April pa. Hindi nila alam na nakahanap ako ng mas murang ticket at grinab ko kaagad. So, see you.
Welcome to Ninoy Aquino International Airport, Philippines. After 1 year and 7 months, nakabalik si Chapit Boy dito sa Philippines. So, excited. Pero may flight pa ako, papuntang Mindanao. So, andito na ako sa PAL, sa Terminal 2. At nag-aantay ng flight to Davao. Hindi ako kumain sa aeroplano kasi para gutom ako pag landing ng Pilipinas. Para makain ko yung pagkain Pinoy na gusto kong kainin. Para talagang ma-appreciate ko ang pagkain Pinoy. Diba? So ako, kasi buong flight, yung 12 hours flight from Istanbul to Manila, 2 milyon. Pero hindi talaga ako kumain. Inom ako ng tubig. Para pagdating dito, gutom. At para ma-appreciate mo yung pagkain ng Pinoy. Henlin, Siopaw. Okay, Siopaw ang bibiray ni Japit Boy. Dito, may Henlin dito. Biray natin tong Henlin. Siopaw, importante dito Siopaw. Para busog sa biyahe. So, Henlin, no? Kain mo tayo ng Henlin. Ito, 14 hours lang naman na walang kain. Para ma-feel ko talaga yung pagkain Pinoy. Siopaw. No, siumay. Anghang. Sarap. Walang kasing sarap. Talagang plano na pagdating ko ito sa Philippine Airline Terminal 2, sa ka-check ko sa YouTube, nakita ko tong Henlin dito. Sabi ko pupuntahan talaga kita. Darling, Pinkay, that's it. Tapos bumili din ako ng isang siopaw. Ayos. Din. Binigyan ako ng bula-bula. Sabi ko asado. Nakakamiss ng ganitong pagkain, di ba? Pinoy. So, kain muna ako. I-enjoy ko muna itong aking siopaw. Siyempre, hindi maaalis yung special na halo-halo. 4 cheese halo-halo. Yun, pagkatapos ng siopaw at saka siumay, halo-halo. Yan, tingnan nyo naman, Pilipinas. Welcome to the Philippines. Only in the Philippines. Masyado nang hagad yung mukha ako. Sobrang pagod na ako. Pagod na si Chapit Boy. Kaya magpalamig muna tayo laban sa mainit na klima ng Pilipinas. Bago daw ito ng mang-inasal. So yung babae, in-introduce niya sa akin to, sir, may bago kaming halo-halo. Ang tawag ay 4 cheese halo-halo.
susubukan talaga natin kung talagang masarap yung pork cheese halo-halo nila. Sarap. Tamang-tama sa mainit na panahon. Welcome to the Philippines, Chubit Boy. Hindi ko pa nakikita yung pamilya ko. Hindi talaga nila alam na uuwi ako. Kasi nag-commute lang ako, hindi ako nagpasundo. So nag-commute lang ako. Mamaya, masusurpresa yan sila. Pag napanood nyo ito, ibig sabihin, na-surpresa ko na sila. Halo-halo. Tamang-tama talaga sa mainit na panahon. Pero wala na ako sa Manila. Nandito na ako sa Mindanao, dito sa amin. Pero may isa pa akong biyahe. Van. Magbaban ako. Isang oras pa mula rito sa Mitsayap to Dado. Yun. Yung mang inasal, masarap, no? Yung halo-halo ng mang inasal. Malala nyo yung, dito ko dinala si Hana sa mang inasal. Dito. Yung mga empleyado pa nag-smile sa akin. Itong gusto ko sa Pilipinas. Yung mga nagba-vlog na-appreciate nila. Tapos pag sa Czech Republic ka, akala nila baliw ka. Ayos. Sarap. Okay. Muna, ubusin ko na ito. Mag-enjoy muna ako.